Ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa mga petsa at pangyayari. Ito ay tungkol sa mga aral na humuhubog sa ating pagkatao, pagkanlan at kinabukasan bilang mga Pilipino. Ngunit may tanong niyo ba sa inyong sarili kung bakit mahalagang malaman natin kung ano ang nangyari sa ating nakaraan at bakit mahalagang meron tayong kamalayan tungkol sa mga nangyari bago pa man mag-isang tuluyang malayang bansa hanggang sa kasalukuyan ang Pilipinas. Ayon kay Dr. C. Salazar, ang salitang kasaysayan ay hindi lamang tala ng mga pangyayari kundi ang salaysay na may saysay para sa isang bayan. Ayon naman kay Teodoro Agoncillo, ang kasaysayan ay kwento ng buhay at pakikibaka ng mga mamamayan. Hindi lamang ito tungkol sa mga bayani at pinuno, kundi pati na rin sa karaniwang Pilipinong naging bahagi ng paghubog ng ating bansa. Samantala, para kay Renato Constantino, ang kasaysayan ay dapat magmulat sa mga mamamayan upang maunawaan ang kanilang pagkakakilanlan at tungkulin sa lipunan. Maaaring iba-iba ang pananaw ng ating mga historiador patungkol sa kahulugan ng kasaysayan, ngunit iisa lamang ang kanila ay pinapahiwatig. Ang kasaysayan ay salamin ng ating pagkakakilanlan, pamumuhay at kultura. Ang kultura at pamumuhay ay ng mga Pilipino naging malaking parte sa ating pagkakakilanlan at pamumuhay. At ang naging malaking papel sa pag-uusap ng mga ito ay ang geografiya. Ang mga naninirahan malapit sa dagat ay naging mahusay na mangingisda at mga ngalakal. Ang mga nasa kabundukan naman ay umaasa sa pagsasaka at likas na yaman. Isa sa matagal nang umaasa sa pangisda bilang pangunahing hanap buhay dahil malapit sila sa karagatan ay si Ginoong Elpidio Ramos Santa. Maaari po ba ninyong ipakilala ang inyong sarili at ang inyong pangunahing hanap buhay? Ako si Elpidio Masanta. Tagal ito po sa City Talisay, Barangay Bigi. Ang hanap buhay ko po ay pangingisda. Kung sa pangingisda siguro napakatagal ko ng mga 9 years ko lang ako pangingisda na. Hanggang ngayon sa pinabubuhay. Sa tingin po ninyo, bakit mahalaga ang dagat sa pamumuhay ng inyong komunidad? Mas napakalaking talaga ng dagat dahil ang dagat ay isa ng pamamahin nagakuha ng ikabubuhay ng bawat pamilya. Samantala, kasalungat sa uri ng pamumuhay na mayroon si Tatay Elpidio Ramos Santa, ang pamumuhay naman ni Tatay Elwin Lucy na ang pangunahing hanap buhay ay ang pagsasaka sa kabundukan. Ako si Edwin Lucy, Ilang taon na po kayo? bali 50. So ano po yung ginagawa ninyong hanap buhay sa bundok? Marami, nag-kupras, nag-bukid, nag-gulay-gulay, ibang halaman. Gaano katagal na po ninyong ginagawa Ay, yun? matagal na, binata pa ako, mga bata pa ako, nandito sa ako. Panghuling tanong na lang po, gaano po kahalaga yung kabundukan po sa pamumuhay po Ay, sa... napakahalaga ng kabundukan para sa akin at wala naman ako ibang hanap buhay kundi doon palagi. Tapos, yun ang kinabubuhay namin magpamilya para sa aking mga anak. Magkaiba man ang kanilang uri ng pamumuhay dahil sa kanilang geographical na lokasyon, alam nyo bang dati sila'y nagtatagpo para sa isang layunin, ang magpalitan ng mga produkto. Ang pamayanan na matatagpuan sa kabundukan ay dating tinatawag na Kalinangang Ilaya. Ang mga taong nakatira rito ay bihasa sa pagkakaingin, pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Sila ang pangunahing pinagkukunan ng mga produktong agrikultural gaya ng prutas at gulay. Samantala, ang pamayanan na malapit sa karagatan ay tinatawag na Kalinangang Ilawod. Ang mga taong nakatira rito ay siyang eksperto sa pangingisda at paggawa ng sasakyang pandagat.
ginagamit nilang daan upang magtagpo at magpalitan ng produkto ay tinatawag na kalakalang barter na ay ang ilog. Bumababa ang mga taga-Ilaya, dala-dala ang kanilang mga produkto upang makipagtagpo sa mga taga-Ilawod. Ganon din naman ang mga taga-Ilawod, dala ang kanilang mga produkto ay nakikipagtagpo sa mga taga-Ilaya. Pinapakita nito na bago pa man dumating ang mga mananakop na bansa ay ang mga sinaunang Pilipino ay meron ng matatag, mapayapa at maunlad na sistemang panlipunan na nakabatay sa pagtutulungan. Pagtutulungan na isa sa kultura nating mga Pilipino. Ang kultura na sumasalamin sa ating pagkatao bilang Pilipino. Ito ay makikita sa ating wika, tradisyon, sining, pagkain at pagpapahalaga. Ang ating kultura ay bunga ng mahabang kasaysayan na patuloy na pinagyayaman ng bawat henerasyon. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit mahalagang meron tayong kamalayang pangkasaysayan. Mga sinaunang Pilipino, bago pa man dumating ang mga Kristiyano, ay may pinaniniwalaan ng Diyos. Ito ay ang anito. Ang katulad nito ay mga puno at mga bato at iba pa. Magaling din ang mga sinuunang Pilipino sa paggagamot sa tulong ng mga babaylan. Ang pinakamataas na pinunong espiritual at manggagamot sa komunidad. Siya ang nagiging tulay ng mga tao sa mga Diyos o anito. Ang katulong niya naman ay ang albularyo na eksperto sa paggamit ng halamang gamot. Pagtututo. Pamamaraan ng paggamit kung saan ngumunguya ng mga halamang gamot ang manggagamot pagkatapos ay saka hihihipan o ididikit sa bahagi ng katawan ng pasyente na masakit. Tradisyonal na masahe gamit ang langis at dahon. Layunin nitong ayusin ang mga ugat, buto at kalamnan. Pagkatawas. Isang ritual na pag-alam sa sanhi ng sakit ng isang tao, lalo na kung naengkanto. Ginagamitan nito ng kandila, tubig kung saan babasahin ang hugis na nabuo na siyang nagtuturo kung saan nagmula ang karamdaman. Paglalakbay natin sa iba't ibang kahulugan ng kasaysayan ay hindi lamang simpleng tala ng mga pangyayari sa ating nakaraan. Kasaysayan ay salamin sa ating pagkakakilanlan bilang umat. Ipinapakita rin ito kung paano hinubog ng ating heograpiya ang kultura at pamumuhay nating mga Pilipino. Ang pagtutulungan ng mga sinaunang pamayanang Ilaya at Ilawod sa pamamagitan ng kalakalan at kung paano naging bahagi ng ating pagkatao ang ating tradisyon, paniniwala at pananampalataya. Ang lahat na ito ay nagpapatuloy na ating kasaysayan. Patuloy natin itong makikita sa ating kultura, kabuhayan at pagpapahalagang ating inasa sa bawat generasyon. Ang kamalayang pangkasaysayan ay hindi lamang pag-alaala sa nakaraan. Ito ay pag-unawa sa mga kwentong humubog sa ating pagkatao, kultura at pagkakaisa bilang isang bayan. Sapagkat ang isang Pilipino na may kamalayan sa kanyang kasaysayan ay isang mamamayang handang tanggapin ang kasalukuyan at handang bumuo ng mas maunlad na kinabukasan para sa susunod na henerasyon ng mga kabataan.